Alam nyo mga kutsero, ito yung akin I have nothing against FPRRD. In fact, sumuporta ako sa kanya nung siya yung presidente. I believed that majority ng kanyang mga, majority, not all majority, ng kanyang mga decision making, especially nung panahon ng pandemya, is only apt for the Philippines. Ang problema lang mga kutsero is this. Nauna hindi na siya presidente, iba na ang laro. Iba na ang laro. So, iba na yung mga yung mga dapat alyansang inaalagaan niya. Dapat pagpatuloy niyang alagaan. Yun lang naman ang simple lang naman yan. Hindi na nga niya inendorso si presidente nung tumatakbong nung tumatakbo nitong 2022. At the very least, since yung anak naman niya, yung katambalan ni President Bongbong Marcos, sana man lang. Di ba? Konting na lang, konting courtesy. Ganun na lang, konting courtesy na lang. Pero nagulat ako nung kagabi daw, sinabi niya to. Papakita ko sa inyo. Yan ba ang demokrasya? Duterte questions opposition silence. Walang tumitira sa gobyerno. Okay. Kailangan ba may tumitira sa gobyerno para maging legitimate siya? Sorry, I mean, again, I understand, lalo sa mga DDS na nandito, alam ko na solid ang suporta nyo kay President, kay former President Digong. Alam ko solid yan. But, really, kailangan ba may sumisita para maging para maging lehitimo? Basahin natin yung balita. I may be misunderstanding this, pero basahin natin yung balita. Former President Rodrigo Duterte is now raising concern about the state of democracy in the country. The former leader is baffled by the deafening silence of the opposition during the Marcos administration. Ano ba yan? Parang hindi naman yata. Tahimik ba sila? Parang hindi naman yata. Bakit hindi ko dama yung katahimikan nila? Bakit ganon? Sabi, speaking at the television program, ito sa SMNI ulit, nung Tuesday daw, he noticed the absence of public criticism on how certain government leaders are performing their duties nowadays. He went to allege that some might have been paid to stay quiet and avoid questioning government action. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin dito ni Digong. Ni FPRRD. Hindi ko naiintindihan, guys. Pasensya na. Sa mga DDS dito na sumusuporta sa atin, I would understand if you would feel defensive, pero hindi ko talaga makita Hindi ko talaga makita ano yung sinasabi niya. Mamaya, pupuntahan natin yung dahil kay Tambaluslos daw. Okay. Sabi ni Riz M. Nabayaran ni Tambaluslos yung media. Ba't Marcos administration? Di ba? Di sana nirekta na niya si di ba, si Romualdez. Kung si Romualdez talaga. Kasi ang sinasabi niya, Marcos administration. But anyway, sige, walang problema. Pag-usapan natin ngayon yan. Sabi kasi ni Digong, walang opposition ngayon. Tignan nyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Paano na yan? Paano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang, go ahead. No one is minding the store actually. Doon sa kabila, tahimik sila, nabili lahat. Pati media tahimik, wala ka marinig, puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of democracy? Ang demokrasya, maingay, may chatter, ngayon wala. Yan ang sinasabi niya. Anyway, okay, panoorin natin. Walang oposisyon ngayon. Okay. Tignan ninyo dyan sa labas.
walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Okay. Paano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Sino kayong kabila? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala. Okay. Katakataka, Mayor, kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. You're right in what you're saying. Ngayon, Tahimik. tahimik. Bakit? Komunista, tahimik. Wala namang komunista. Tahimik ba? Parang hindi yata. Wait. Komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to a coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days. Okay. There in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Diyan tayo magka-litsi-litsi na. Well, nabanggit naman ni Mayor ang baka maging senador siya. So, mag-survey nitong SMNI ngayon sa gikan sa masa para sa masa. Natural na sasabihin. Oo. Pulso ng bayan. Lagyan ni Ay, nakasorry. natin. Sige, pasimula na tayo ngayon. Well, nandito pa yung gikan sa masa para sa masa. I would beg to disagree kay former president dito. I mean, pasensya na sa mga DDS ha. Sorry ha, kasi ang weird nung sinasabi niyang yun eh. Hindi ako makapaniwala na walang opposition voice ngayon sa Marcos administration. Hindi ako makapaniwala. Alam niyo kung bakit? Kasi dito pa nga lang sa dyaryo ni Vic Rodriguez panay ang bira kay presidente. Dami pang ads Alam niyo mga yan, dami pang ads visit. Eto, di ba kay Vic Rodriguez to, tong saksi ngayon? Di ba kay Vic Rodriguez to? Dito pa lang, ang dami mo ng batikos diktador na Marcos, hindi na napapatawad ng Pinoy. Di ba? BBM, babiyahe na naman. Walang gutom ni BBM, supalpal sa farmers. Dito pa lang, ang dami mo na Sa gitna ng ibinibidang anti-disinformation campaign, farmers, BBM, nagkalat na naman ng fake news. This is galing ito sa tao na dati, allegedly, may-ari nitong dyaryo na to. Allegedly, hindi ko sigurado kung totoo but allegedly, dyaryo ito ni Vic Rodriguez. Na alam naman natin, nakasama ni PBBM buong kampanya, pero tinanggal din for political reasons. Hindi na ako magsasalita kung ano yung political reasons na yun. Palpak din kasi siya ang bagal niya Appointments, ang bagal. Yung papeles na mga na-appoint, ang bagal. Pero weird. Wala. Ito sa mga dating kaalyado nato. Binibira si PBBM. Ito pa. Paano pa dun sa mga kalaban? Sa mga kalabang network, sa kalabang mainstream. For example, ito, the bad economics of Marcos price ceilings. Ito, bago pa to, September 5. Naalala nyo what do you call this? Tawag dito? Nung naglagay ng price ceiling si Presidente
doon sa ano, tapos binira siya ng lahat ng ano, ng mga eksperto daw sa economics. Binira siya. Ito yun, isa sa mga ano to. Si JC Punong Bayan yan. Kaibigan ba ng administrasyon yan? Ito ba si Rappler? Kaibigan ba to ng administrasyon? Kulang na nga lang sa slander statements pa lang nila dito sa dyaryo, sa website nila Kulang na lang ikudkod nila mukha ni presidente sa putik Time for a law for EDSA anniversary. Fact check, no Marcos order to sue Ontiveros. Opinion, ratings fall for Marcos, Duterte is unprecedented, could it get anywhere? See? Marcos suspension. Ang daming ano to Prices accelerating again under Marcos's watch and rice is the culprit. Hindi ko maraydan yung sinabi ni former President Digong dito. Sa walang nagsasalita against the administration. I doubt. Kasi the proof of the pudding is in the eating, di ba? Ito yung nakakain nating lahat Maharlika fan, new law, new lies. So, I doubt na totoo yung sinasabi ni Digong. Ito pa, wala bang sumisita kay presidente? Revenge traveling daw. Marcos overspent travel budget by 84 million. I don't care if you're going to unfollow me. So, totoo lang. I'm not here to pander to your biases. Hindi ako nandito para to pander to your biases. No, I'm not. If I disagree with someone that I supported, di disagree ako. Hindi naman ako tanga Please, feel free. I don't mind. Hindi ako katulad ng mga ng mga bayarang vlogger sa tabi-tabi na lantaran na may ginagawang mali kung sino man yung kandidatong gusto nila o yung politikong nagbabayad sa kanila or whatever. Tapos, puring-puri pa rin. Hindi ako ganun. Hindi kayo makakuha sa akin ng ganun. Sorry kayo. Walang ganun sa akin. But anyway, going back. Revenge traveling. Marcos overspent travel budget by 84 million. Hindi ba pagsita to kay presidente? Sino nagsabi niyan? Si Kabataan Party List. Nanahimik na ba? Nanahimik? Hindi. Kabataan Party List yan Nanahimik yung komunista? I don't think they did. I don't think they did. Raul Manuel Ito pa ebidensya, komunista ba ang usapan? Ito, website na to ng NPA. Anong sinabi? Marcos Jr. sagad-saring tuta ng Amerika. Website na to ng NPA, guys. Ayan PRWC, Philippine Revolution Web Central. Hindi na nahimik ang mga komunista. I would have to disagree. Ito, Bayan. Kaya naman si Bayan, di ba? Si Bayan muna, kung mga komunista yan. Bayan slams Marcos's insensitive Singapore trip to F1 race. Again, I have nothing against Digong. At kapag sumusuporta kayo kay Digong, well, I'm sorry if I have to say this, but it's not true. I'm not here to pander to your feelings. I'm here to tell the facts. And these are the facts. Ito yung facts. Fact you. Ay, nako. Next. 100 killed in drug war during Marcos's first year. Hindi ba batikos yan? Hundreds killed. Ito rin nga yung batikos kay Digong dati, di ba? Ito yung batikos kay Digong dati. Hundreds killed in drug war during Marcos's first year. Ito pa. Isa-isa lang. Isa-isahin natin. Marcos admin urged to allow ICC probe Duterte's drug war anew. Ito nga yung nakakatawa dito, mga kutsero. Kasi pinipilit ng mga kalaban ng gobyerno. Yung administration natin na ilaglag na sa Digong. Pinipilit talaga. Alam niyo, yan pa lang. Matagal na yan. Pero nilaglag ba ni Digong? Ni PBBM si Digong? Hindi. Philippines Marcos won't aid ICC in war on drugs.
Hindi siya nilaglag ng presidente, hindi siya nilaglag ng PBBM, walang ano. In fact, pinoprotektahan pa nga siya. Kaya ako, nagulat ako nung nabasa ko to. Yan. Nung nabasa ko to. Bakit daw ngayon wala nang sumisita? Tapos nagulat ako nung sinabi pati yung mga komunista tahimik na. I am of the hope. I am of the hope na kaya nasabi to ni Digong ay dahil kay Romualdez. Bakit? Kasi alam naman natin mga kotsero, si Romualdez made an unholy alliance with the Dilawan at saka mga komunista. Ako mga kotsero, ako naniniwala ako na si Digong mukhang seryoso ang seryoso niyang pinag-iisipan kung tatakbo siyang senador. Again, going back, no. I am of the persuasion na si Digong is eyeing a comeback. I am of the persuasion. Si Digong is eyeing a comeback. Bakit? Kasi binanggit niya dito eh. Siya mismo nagsabi, 'di ba, doon sa video. Go to Ecodata. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Diyan. So, I'm of the ako iniisip ng ang dating tuloy sa akin is kaya siya naglalabas ng mga ganitong klaseng statements is because he's mounting a comeback, political comeback. Wala nang problema kung gusto niya bumalik sa Senado, di ba? Sabi niya, ito. In the television interview on Tuesday, Duterte admitted that Arroyo tried to persuade him to enter the senatorial race during their recent meeting. For now, he decided to put the proposed Senate run on the table. Ibig sabihin, pinag-iisipan. Considering his old age and his children's opposition to the idea. Sabi, ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan, pero matanda na ako. Pagod na talaga ako, as in pagod. Sabi niya, sige lang, wala ka naman gawin, senador eh. Grabe ka, GMA. Sinabi mo talaga to kay Digong? Sige lang, wala ka naman gagawin, senador eh. Ha? Bakit? Tama bang sabihin mo to? GMA? Nandito kaya yun sa video? Katie, nandito ba yun sa video? Yun. Bituran. Ito. Sakto. Worries about anything. Ang una talagang ayaw, of course, ito. Hindi. Wait, harapin ko yung pisa. Pahinga ka. Sabi niya, silang. Yun. Pero matanda na ako, pagod na. President Arroyo. Yun. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo said that I'm asking you to run for senator. Ito yung last time. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. As in, pagod. Sabi niya, silang, wala kong gawin senador. Baski na mamahiya man ako sa tao na kung senador ako, hindi ako mag-report doon araw-araw, mag-opisina. Tama naman si Digong. Tama naman si Digong doon. Bakit sasabihin ni GMA na wala ka namang gagawin? Ba't naman sasabihin ni Diyos ko naman? Bakit mo sasabihin wala kang gagawin? Ano ba yan? Alak na tipaklog. Bakit ganon? May gagawin, may trabaho, maraming gagawin. And at least here, I agree dun sa sinabi ni Digong. Na upo siya doon, tapos walang gagawin, tapos babayaran siya ng taong bayan. Di ba parang nakakabwisit yun? Pakita ko yung sweldo ko, kinukuha ko. Hindi, pahinga ka, pero hindi naman kailangan ganon. Sabi ko,
ikonsulta ko muna ang pamilya ko. Ako dito sa Davao, kinonsulta ko na kaagad mga anak ko. Ang una talagang ayaw, of course, itong mga anak kong Inday, pati si Pulong. Si Basti kasi naawa na sila sa akin. They pity me because I am really old. And I should rest at this time. By I this agree. time, dapat wala na akong worries about anything. Paikot-ikot ako. Dumating si Pastor. Pastor wants me to run. Sabi ko, Pastor, I'm just putting it on the table muna. Pag-isipan ko pa. I will again consult my children. The four of them, yung three sa first wife, yung second wife ko isa, talagang ayaw. Ito yung youngest, nakita na niya na how I have progressively nagtanda sa trabaho. Especially after the president. Stop ko na dyan, ha? Kasi ang haba pa eh. Naka 40 minutes na ako din sa topic na ito eh. At I would agree dito sa second part na sinabi ni Digong. Hindi ako agree dun sa una niyang sinabi na tumahimik yung mga komunista. I have already shown that. Napakita ko na sa inyo. Na hindi tumigil ang batikos kay President Bongbong Marcos. So, for me, that's irrelevant. That's, ewan ko, ba't niya sinabi yun? Siguro, that is to premise yung kanyang pinag-iisipan na political comeback. Baka ganun. Baka ganun yung sinasabi. Ngayon, it's only speculation. I'm only speculating. Hindi ko naman kaklose si Digong. Hindi ko kaklose yung mga ganyan. I'm on my own. Mag-isa lang ako, mga kotsero. Everything that I say here on my channel is mine and mine alone. Wala akong script. Ay, hindi nyo nakitaan ng script, di ba? Ever. But, I'm of the persuasion na naniniwala ako na posibleng nagmamount ng comeback na itong ni Digong. And whether he deserves it or not, it's up to the voting public to decide. It's up to the voting public to decide. Personal opinion, personal ko lang naman to. I would agree doon sa matagal na nilang sinasabi na magpahinga na si Digong. I would really agree na magpahinga na siya. Matagal na siya sa politika. He's been in politics for more than 20 years. Nakapagpalaki na siya ng mga anak na politiko, isang congressman, ngayon isang vice-presidente, yung isa niyang anak ngayon, mayor na. Kung gusto niyang ipagpatuloy pa yung Duterte legacy in politics, hayaan na niyang mga anak niya ang magpatuloy noon. Siguro mga kotsero, he should start taking a break. But it's up to him. Kung gusto niya yan, o di good. Kung ayaw niya, o di good. Decision niya yan at the end of the day. But do I agree doon sa una niyang sinabi na tumahimik yung mga bumabati ko sa gobyerno? No, it's not true. It's not true. Hindi ako naniniwala na nangyayari yan ngayon. Lalong-lalo na meron tayong kilala na mga vloggers na galit kay President Bongbong Marcos, galit sa mga ginagawa ni President Bongbong Marcos. Meron tayong mga kilala na tao na dating malapit kay President Bongbong Marcos na ngayon bumaliktad na at galit kay President Bongbong Marcos. Andyan din mga kotsero, yung forever kaaway ng mga Marcoses, yung mainstream media, yung Dalawampig CPP. So, I don't think it is ever going to happen na mawawala ng kritiko ang President Bongbong Marcos. And Marcos in general, ha? Marcos in general. Ngayon, mga kotsero, if this is about yung mga statements niya last time kay House of Representatives, again, this is just my opinion. And this is, hindi ako nakikinig sa mga
sinasabi ng mga ibang tao tungkol dyan kasi ayokong maimpluwensyahan yung opinion ko ng mga bagay na pinapaniwalaan nila. My opinion is this. If kung totoo na may malinis na hangarin ang Kongreso at sila ay nate-threaten dahil makukuwas, nagde-demand na ikuha silang lahat at malinis sila, ba't di na lang nila buksan yung mga libro nila? Obviously, merong tao sa House of Representatives na nagmamando. Merong tao sa loob ng House of Representatives na nagbenta ng kanyang kaluluwa sa mga demonyo. Maraming ganon o merong ganon na para makuha ang boto ng mayorya, di ba? The enemy of my enemy is my friend. So yun. So I disagree. I disagree sa sinabi ni Digong. Sorry. Sa mga DDS na nandito, I don't mind if you feel bad. Mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe. I don't mind. Marami dyan na kikiliti sa mga tenga nyo. So, marami dyan nakikiliti sa mga tenga nyo. So, doon na lang kayo. So, ayan mga kutsero, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating video for today. Okay, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po yung ating Facebook page. Marami po akong update dyan araw-araw. And I'll see you again in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Shoutout kay Adrian RC. Shoutout po Coach. Always watching your videos. Nice to catch you live watching from Chicago, Illinois. Yan. Okay, so see you everyone. Bye. Bye.